Bakit kaya maraming mga amo dito sa Spain ang hindi man lang tinatanong ang kanilang mga chika kung kumain ka ba or kung may kinakain ba ang kanilang mga katulong? Bakit kaya ganon sila? Ang mahalaga lang ba sa kanila ay ang kanilang kapakanan? Na porke ba nagbigay sila ng sahod para sa katulong nila ay okay na? Hindi ba mas maganda kung pinapakain nila ang kanilang mga chika ng maayos para masaya naman ang kanilang mga katulong sa kanilang pag-stay doon at ang magawa nila ng maayos ang lahat ng kanilang trabaho sa bahay ng kanilang mga amo? Kaya mas swerte ka kapag nagpunta ka dito sa Spain at ang amo na mahanap mo ay nagbibigay ng pagkain at hindi ka titipid dahil iilan lang ang amo na galante sa pagkain. May ilang mga amo naman na nagbibigay ng pagkain. Mostly ng mga amo dito sa Spain ay sasabihin sa iyo na kung ano ang pagkain nila ay pagkain mo din. Pero makikihati ka sa pagkain na yon. Kaya kung kaunti lang sila kumain, syempre same ka lang din sa kanila. Kasi pantay ang hati or minsan dahil katulong ka lang, kaunti lang ang para sa iyo dahil mahihiya ka namang kumuha ng marami. Dahil may ilang mga amo sasabihin sa iyo na kumuha ka na ng para sa iyo bago kami kumain at baka maubos namin yan, wala kang kakainin. Saka may case na kaya konti lang ang kukunin mo. May mga pagkain naman kasi tulad ng mga salad or dahon-dahon na parang maraming tingnan pero konti lang talaga yon. Dahil sa nahihiya ka kaya konti lang talaga ang kukunin mo para sa iyo. Yung tipong hindi sapat para sa taong napagod sa maghapong trabaho. Kaya pag diet ang amo mo, diet ka rin. Kung hindi ka gagawa ng paraan na magluto ng rice or pasta o samahan mo ng tinapay para sa'yo o bumili ka ng extra food para sa'yo gamit ang sarili mong pera. Sobrang dami pala tayong mga kababayan dito sa Spain na ang mga kababayan natin ang bumibili ng pagkain nila mapa-stay in or stay out sa trabaho. Dito sa Spain, walang standard rule tungkol sa pagkain ng mga chika or kasambahay. Kaya depende talaga ito sa magiging arrangement mo sa amo mo at kung stay in or stay out sa ang trabaho. Kapag stay in sa trabaho or nakatira ka sa amo, karaniwan sagot ng amo ang pagkain mo dahil kasama ito sa kondisyon o benefits ng pagtatrabaho as stay in. May mga amo na isinasama ang kasambahay sa kanilang pagkain sa bahay. Meron ding iba na nagbibigay ng alawan sa katulong para siya na mismo ang bumili ng sarili niyang pagkain. Pero sobrang bihira nito. Baka 1% lang o baka wala pa nga. At kung stay out ka naman sa trabaho or uwian ka, hindi obligasyon ng amo na magbigay ng pagkain para sa iyo. Dahil uuwi naman ang kasambahay pagkatapos ng trabaho. Kaya ang gawa ng mga chika na stay out ang trabaho ay nagdadala sila ng sarili nilang lunch or snacks sa kanilang trabaho. Sa ganitong setup, ang amo ay sweldo lang talagang ibinibigay monthly at si kasambahay na ang bahala sa sarili niyang pagkain. Kaya ganito ang nangyayari dahil alam ng mga amo na sa batas ng Spain na nagre-regulate ng domestic workers, hindi nakasaad na dapat automatic na libre ang pagkain ng mga chika. Pero kapag live-in or stay-in sa trabaho, dapat malinaw sa usapan nyo ng amo o sa kontrata kung kasama ba sa kompensasyon o benefits mo ang libreng pagkain sa pagtatrabaho mo sa kanila. Kaya sa mga narito sa Madrid, Spain, congratulations sa inyo kung isa ka sa pinalad na nakatagpo ng amo na binubusog ka sa pagkain. Sobrang bait ng mga ganyang amo. 100% they treat you as their family. Kasi kadalasan sasabihan ka ng amo na you are part of the family. Pero kung tinitipid ka nila sa pagkain, huwag kang maniwala doon. Dahil ang pamilya dapat pinapakain at ibinibigay ang kailangan mo. Hindi naman kailangan ng mamahalin na pagkain. Kahit ano lang ay okay na. Basta wag lang naman sanang wala or konti lang na halos para lang sa bata. Napagod ka kaya sa maghapong trabaho, then ganun lang ang ibibigay sa'yo. Hindi naman masamang ma-offend, pero hindi lang talaga makatarungan. Nakakasama ng loob. Kaya sa mga nagbabalak na pumunta ng Spain, isama nyo yan sa itatanong nyo sa amo during interview para may karapatan kayong magsabi once na nagtatrabaho na kayo sa kanila. Good luck sa inyong lahat. Nawa lahat ng nagnanais na makarating dito sa Europe ay makaalis na kayo ngayong taong ito. Magkita-kita tayo dito sa Madrid, Spain. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa susunod ko mga video. May ka-shoutout sa mga nagpa-member sa aking YouTube channel kana Estrella Cañete, Da Saint, JR, Cozy Games on Mac, Joanne Bautista. Maraming salamat!